Dalawang insidente ng pangharas ang naranasan ng PCG at ng BFAR nitong mga nakarang araw. Sa dagat po yan ng Zambales at sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Sa Zambales, papunta na ang isa sa pinakamalaking barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa para sumama sa pagpapatrolya. Saksi si Chino Gaston. Magdadala sana ng personnel sa Sandy Cay sa West Philippine Sea ang rigid hull inflatable boats ng BFAR nitong Biyernes. Pero sinalubong sila ng mga bangka ng China Coast Guard, gayon din ng helicopter ng People's Liberation Army Navy ng China. Ayon sa PCG, ang mababang lipad ng helicopter delikado dahil ang hangin mula sa propeller nito pwedeng ilagay sa peligro ang mga rib ng mga Pilipino. Ayon sa PCG, 3 barko ng China ang nagsagawa rin ng agresibong maneuvers sa mga barko ng BFAR. Dahil dito, sinuspinde ang survey ng BFAR at hindi sila nakakolekta ng sample. Ilang beses na ring nakaranas ng panghaharas ang mga taga-BFAR sa Sandy Cay. Gaya noong banggain ng Chinese Maritime Militia vessel ang BRP Dato Cabaylo ng BFAR habang patungo sa Sandy Cay 4, Oktubre ng nakarang taon para sa routine maritime patrol. Noong Marso, naharas din ang mga marine scientist, taga-BFAR at media dahil sa mababang lipad ng helicopter sa Sandy Cay 3. Nagtamo ng mga galos at sugat ang ilang Pilipino. Hey! 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 Sa inisyal nilang obserbasyon noon, may indikasyong galing sa ibang lugar ang mga patay na koral na maaaring itinambak doon para sa expansion. Hindi na rin maganda ang lagay ng mga bahura sa lugar at wala nang malalaking isda na indikasyon ng sobra-sobrang pangingisda. Ayon sa PCG, ang pagkasira ng kalikasan sa Sandy Cay ang ipinunta rin ng BFAR nitong Biyernes para sana suriin. Pumunta sila sa Sandy Cay at naipakita natin sa tambayan ng Pilipino na ang Sandy Cay, it appears na tinambakan, no? And may mga dead corals. We don't have evidence yet who's dumping. We're getting sand samples to have it studied sa laboratory for us to really understand whether it is natural occurrence or there's a human intervention. Sa isang pahayag, iginit ng China Coast Guard ang kanilang soberanya sa Sandy Cay na tinatawag nilang Tiexian Reef. Kaya raw nila itinaboy ang mga Pilipino. Patuloy ang pananatili ng mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nasa 90 to 100 nautical miles ang layo ng CCG vessel 3103 mula sa coastline ng Zambales. Kita rin ang CCG 3304 na tila supporting vessel umano ng 3103. Namataan din ng CCG Vessels 5901 ang tinaguriang monster ship. Sa unang pagkakataon, ayon sa PCG, kinamitan sila ng China Coast Guard 3103 ng Long Range Acoustic Device o LRAD nitong Sabado. Ayon sa BFAR, nasanay na umano sa paggamit ng China ng LRAD, masama ang epekto ng LRAD na hindi lang nagdudulot ng pagka-disorient. Yung epekto sa pagdinig ng ating mga tauhan, no, talagang destructive and parang masakit sa pandinig. Ayon naman sa PCG, hindi ito nagpatinag at tuloy lang ang pagbabantay ng BRP Cabra. Ngayong araw, pinalitan na ito ng BRP Teresa Magbanwa. Yung pinakamalaking barko natin, ito yung BRP Teresa Magbanwa. To continue itong pagmumonitor natin and pag-pushback natin dito sa China Coast Guard 3103. Sinabi ng Chinese Embassy na sa ginawa nilang verifikasyon, wala umanong LRAD ang mga barko ng China Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.